yesterday I talked to DMW kay Secretary Hans Kadak, tapos kay Attorney Kaunan ng OWA, and maging sa DFA, maging sa ating military. All of them are all set and ready in case na mag-escalate yung tension doon sa Middle East. Ito yung pinaka-latest, as of 9 a.m. today. Tumawag ulit ako sa DMW kasi constant monitoring ang ginagawa ng office ko. Nasa alert level 4 ang Iran, Syria, Iraq. Ni-raise natin sa alert level 4. What does alert level 4 means? Ibig sabihin, dapat meron na itong mandatory evacuation. So, I've learned na nasa Malacanang ngayon ang DMW, DFA, OWA at pinag-uusapan kung paano ma-repatriate itong mga kababayan natin na nasa sabing mga lugar. And then alert level 3 ay yung sa Lebanon. So what does it mean? Ibig sabihin voluntary. So doon sa mga gustong magpa-repatriate, then all they need to do is contact our embassy or our DMW at meron naman tayong hotline. Nasa yung hotline number natin. It's 1348. That's the hotline for everybody. Whether ikaw ay OFW o hindi, naipit ka doon sa sabi mo lugar, you can always contact that number. +63 1348. Okay. And then sa Israel is alert level 2. So ibig sabihin, ito ay parang restricted ka dapat sa iyong workplace o kung saan ka man naroon. And then sa alert level 1 is Jordan. So alert level 1 means warning lang, ingat ka dyan at kapag may problema, just contact us. And then walang alert levels, Kuwait, Oman, Bahrain, and Qatar, and UAE. And as we all know naman, merong casualty na unfortunately nakakalungkot. Si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver sa Basista, Pangasinan. And kasama ata yung kanyang amo, they weren't able to make it on time sa shelter. Anyway, my office have already contacted the relatives of Miss Mary Ann para magbigay ko anumang tulong nararapat. But I know for a fact yung DMW at OWA ay kumontak na rin kung anumang klaseng ayuda ang narapat ibigay dito sa mga kamag-anak or even sa labi ni Mary Ann kung paano maibalik sa Pilipinas. May mandatory evacuation na pong gagawin doon sa alert level 4 countries? Yan yung pinag-uusapan pa rin sa Malacanang, and I don't know kung ano maging resulta ng kung what will be the result doon sa meeting ng mga taga DMW, TFA, OWA, and other concerned agencies para doon sa mandatory evacuation. Pero alert level 4, that means talagang evacuation talaga. Mandatory. Ayan ay Iran, Syria, and Iraq. Saan yung mga numbers of OFWs natin? Do we have... I'm sorry, go ahead. Ito lang para sa kalaman ng lahat. Sa Israel, we have 31,000 OFWs. Sa Iran, 800. Sa Saudi Arabia, 813,000. UAE, 975,000. Qatar, 250,000. Bahrain, 56,000. Oman, 49,000. Kuwait, 211,000. Jordan, 41,600. Iraq, 1,600. Lebanon, 14,000. Syria, 700. So, all in all, umabot sa 2,433,700 ang mga OFWs natin sa Middle East. These are documented OFWs. Yan yung kailangan pa ma-find out ng ating mga kinaukulan. Pero ito kasi documented to. Ibig sabihin, sila ay dumaan sa proseso at nakaregister sa OWA. So, monitored sila. Yung mga undocumented, yun yung mga nakakatakot. Yan yung isang concern ko rin na kailangan mag-reach out yung ating mga taga-DMW, especially ang MWO, mga offices natin, para alamin kung sino yung mga undocumented. Whether they're undocumented or not, they should be given the necessary help from our government. Maging yung mga turista. Not only yung mga OFWs, dapat pati mga turista natin na naipit doon, kailangan din pagtuunan ng pansin nating gobyerno.
nag-usap din kayo sa military, sir? Tama ba? Yes. Why, sir? Ano pong napag-usapan doon? Sa military, in terms of transport, tinanong ko, sabi ko, in case, kasi may mga airspace na open pa rin, na pwede naman puntahan para sa evacuation natin mga OFWs. Ang sabi ng military, sila daw ay naka-standby, always ready in case mag-request ang DMW, DFA ng transportation, C-130, para sa evacuation plan. And kung kinakailangan, siyempre pag humupa na yung tensyon, kasi kung sarado pang airspace, siyempre di makapunta yung C-130 ng ating military. Pag humupa na, yun, pwede nila offer yung C-130 nila, pati yung Navy ships natin sa kung saan man lugar ang kakailanganin, evacuation of OFWs. Of course, may coordination sa mga bansa na kung saan pupunta yung seacraft and aircraft ng ating military. Ano yung nakikita yung implication dito sa Pilipinas naman, sir? Locally, basic malamang may pag-spike ng crudo. Thank you very much for that question. Kasi I'm not only concerned sa ating mga OFWs, concerned din ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaredy yung ating gobyerno pagdating sa subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group, sa mga tricycle driver, jeepney driver, maapektuhan yan, pati mga farmers natin. I've heard na wala raw atang budget na kalaan for fuel subsidies for this year. But when I talked during the last hearing to people sa DBM, and I was informed na meron pa raw ng natitira from the previous year, kasi 2025 yung tinanong ko, yun siguro ang gagamitin. So, yan, i-monitor ko rin kasi ako rin yung chairman sa public services. So, concerned din ako sa ating mga kababayan dito na maapektuhan, again, yung transport group natin and fisher folks, maging mga farmers. That is my plan. As a matter of fact, maybe this afternoon, I'll give her a call. Tingnan ko kung anong status ng plano ng ating gobyerno in case na tumaas talaga yung presyo ng langis na lubos maapektuhan yung ating transport group. Kasi nabanggit ko na nga yan nung previous hearing, sabi ko bakit hintayin pa natin na umabot ng $80 per barrel bago tayo kumilos, bigyan ng subsidy. Samantala yung mga gasoline station, konting taas lang ng langis sa abroad, agad-agad tinataas na agad nila yung presyo nila dyan sa mga gasoline stations. So tama. I agree with Senator Rubin. And yan naman talaga ang stand ko noong pa man. Yeah, siyempre, unahin natin yung mga maliliit nating kababayan, yung mga tricycle drivers, yung mga jeepney drivers, yung mga bus drivers, yung sa public services. Now, dun sa mga middle class, that is something that has to be studied, of course, by proper authorities. Kung kinakailangan bigyan sila, so be it, why not? Siyempre, isa rin sila sa mga apektuhan kasi itong mga middle class natin, nagtatrabaho din sila, kasama sila sa workforce. Now, kung hindi natin sila bigyan ng subsidy, baka ilan sa kanila, hindi na makapagtrabaho, hindi na dahil hindi makapunta sa trabaho dahil masyado mahal ng langis. It's a possibility.